Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, ano? So, ang video ito ay mula naman guys sa iyong araw. So, meron itong pamagat na finish na inaming pagod ng magtago. Nakakaawa, dasal na lang ang magagawa. So, I think about to kay Harry Roque. Diba? So, Harry Roque. So, titingnan natin to men kasi parang napanood ko yung maliit na clip lang naman. Is medyo natatawa ako or ewan ko kung maaawa ba ako sa taong to. Or, basta. So, bago natin simulan sa iyong araw, suportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yan. YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, pabagat ng video ito. Finish na inaming pagod ng magtago. Nakakaawa. Dasal na lang ang magagawa. Grabe. Dasal paano kung hindi marunong magdasal? So again, sa iyong araw, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe, start. Attorney Harry Roque, uhuli na, pagod na, cornered na ba, at wala nang matakbuhan? I am now a bona fide asylum seeker, so I now have the right to non-recommend. Hindi na ako mapapa-report Ayan. hanggang di matapos yung aking. Meron na daw siyang asylum. Diba? Hindi na daw siya basta-basta mapapabalik sa Pilipinas. So, pakinggan pa natin. And ang process of application takes about 1.5 years. 1.5 years. So, isang taon at kalahati. 18 months. Correct me if I'm wrong. Wala nang tago-tago, kaya nga nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluha talaga ako, Nung pumirma daw siya ng asylum, napaluha daw siya kasi wala na daw tago-tago. Unang-una sa lahat, nagtatago ka pa rin. Diba? Hindi naman porket nakikita ka, nakagala-gala ka is hindi ka na nagtatago nun. Nagtatago ka pa rin. Wala ka pa rin kalayaan. Siguro dyan sa Netherlands. Pero di dito sa Pilipinas. Anong pinagkaibo mo kina Maharlika? Pinaghahanap dito sa bansa natin pero nakakagala-gala dyan sa ibang bansa. Diba? Nagtatago pa rin. Wala pa rin kalayaan si Maharlika. Dapat yung basis natin dito sa Pilipinas. Diba? So, wag mong sasabihin na no hiding. Wala nang tago-tago. Kasi, nagtatago ka pa rin. Yun yung pinakamalinaw na ano doon. So, yung luha-luha mo dyan, temporary lang yan. Diba? 1.5 years. I think, dinibigyan mo lang din ng tamang time. Yung 1.5 years, sakto na yun. Pwede nang starting now, gagawa na ng paraan yung gobyerno natin paano i-contact yung Interpol, tapos yun tatakbo ng isang taon at kalahati and then boom, di ba? Baka kapag ka nag-expire yung asylum mo dyan is mahuhuli ka na, mapupunta ka na dito sa Pilipinas, tapos wag kang iiyak ha. Yan lang naman kasi naiyak ka ngayon eh. Dapat din ako nagtatago sa mga house hindi napapatupad. Hindi na daw siya nagtatago sa mga batas. Batas ba yung sinabi niya? Ni Atty. Harry Roque. Pero, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Laro din talaga to si Atty. Claire Par. Lagot na si Harry Roque, wala nang matakbuhan. Akala niya siguro makakataka siya. Na kapag tumalon ka sa aeroplano, malilinis na ang pangalan mo. Na kapag tinuro mo ang pamahalaan, may iwasan mo ang batas. Pero mali siya, dahil kahit sa Netherlands, umaabot ang katotohanan. Full front video, paawa o panakip. Nagsimula ito sa... Buti nga tong mga taong to kasi kahit na pinaghahanap na ng batas, is wala nakaka-access pa rin sa cellphone nila. Diba? Dati naman, hindi naman ganyan. No, access kasi matitrace kasi kung saan sila eh. Pero ngayon, ewan ko, sobrang lalakas ng nila. Sobrang titibay ng mga loob nila ngayon. Isang viral video, mukha raw si PBBM. May naamoy, may pulveron. Pero malinaw ang sinabi ng National Bureau of Investigation. Lip fake lang. Anong sinabi niya dito? Harry Roque. Wait lang. Ito, peke. Ginawa para manira. Pero teka, bakit biglang si Harry Roque ang eksena? Wala raw siyang kinalaman, pero siya rin ang unang sumigaw. Ginugulo ako ng gobyerno dahil sa video, ika pa ni Atty. Harry Roque. Pero wait lang, kung wala kang kinalaman, bakit ikaw ang unang nag-alburuto? Tama naman. Isa din naman sila sa promotor dati na ngagba daw yung presidente.
Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga So ayan, support niya rin group. yung The Great Controversy ni ni Sayong Araw. Original video link in the description. Sa description sa baba. Upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap, purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Amen. Pumunta ng Netherlands, nag-asylum, pero bakit? Nagtago sa ilalim ng refugee status, pero hindi naawa ang taong bayan. Bakit? Kasi hindi So, na bakit may pag ganun ang asylum? Anong use nun? Like, aware yung Netherlands na pinaghahanap si Rocky dito tapos i-grant nila na asylum. Ano yun? Ang gulo, di ba? Well, sometimes naman, magulo din naman talaga yung batas. video ang issue, may kasunod pa, at mas mabigat, pogo, torture, human trafficking. Yung Pogo, ha? Naling si Roque sa Lucky South 99, isang illegal pogo hub. Dito may natuklasang scam farm, torture chamber at prostitution. Hindi ito gawa-gawang kwento, ito may dokumento, may kaso, may investigasyon. Pero ano sabi ni Roque? Afterthought lang daw yan, hindi raw siya sangkot. Therefore, bakit hindi Afterthought, pero ayaw harapin. Sasabihin naman nila, syempre, sila PBBM yung nasa power. Diba? So, takot daw sila. Tapos ngayon, power naman pala. Takot kayo. Kini-question nyo rin yung mga victim ng mga family ng EJK nung time nyo. Bakit hindi sila dito sa Pilipinas mag-file ng case? Bakit dun sa ICC? Hindi nyo rin masisisi yung mga family ng victim na yun. Kayo nga, ginagawa nyo nga ngayon eh. Tapos ngayon, sisisihin nyo yung mga family victim na bakit kayo sa ICC? Bakit hindi dito sa Pilipinas? Dapat dito sa Pilipinas. Dapat dito sa Philippines Citizens FPRD. Diba? Gaganon kayo, anak ng titing Dapat, ang gusto talaga nila, papabor sa kanila parati eh. harapin sa korte? Tinawag pa niyang mapayaso ang Kongreso. Payaso daw yung Kongreso. So ang tanong, sino ba dito yung pinakapayaso, men? Comment nyo nga sa baba, sino yung pinakapayaso? I think yung payaso is clown. Correct me if I'm wrong. So sino nga ba yung payaso? Ang Kongreso or si Harry Roque? Comment nyo nga sa baba. Comment nyo lang naman. Tatanong lang. Ni Atty. Roque na dating kongresista siya, pero ngayon puro paninira ang balik niya sa mga dati niyang kasamahan, mula sa hindi pagsumite ng SALN at tax documents hanggang sa pagiging cited for contempt. Ginawa niya ang lahat maliban sa pagsagot ng tuwiran. Hindi ito political persecution, ito ay accountability. Ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi basta-basta nag-aakusa, may proseso, may ebidensya, may basehan. Hindi ito panggigipit, kundi pagtutuwid. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay pinoprotektahan ng batas at hindi ng haka-haka. At kung ang video ay deepfake, bakit ang isang taong walang kinalaman ay pilit umaarte na siya ang biktima? Atty. Roque, pagod na? Cornered na? Pero sa totoo lang, bakit hindi siya Ang lakas nilang, sobrang grabe nila kung ipagsigawan yung Pulburon video ni PBBM kahit na halatadong fake naman. Tapos ngayon, kapag sila na yung hahain na ng mga ebidensya, biglang sa pagtatago? tatakbo. Like tunay na ebidensya. Akala niya siguro makakapad siya palayo sa katotohanan, pero hindi siya tinutugis dahil sa video. Tinutugis siya dahil may batas, may hustisya kaibigan, at may gobyernong seryoso sa paglilinis ng sistema. Hindi ito political persecution, ito ay simpleng katotohanan. May pananagutan ang bawat isa, lalo na Actually, yung political persecution, pwede siyang gamitin din ng kalaban eh. Na parang, pinopolitika ako, ganon. Pero kung may facts naman, men, pinopolitika ka man o hindi, need mo pa rin managot. Diba? So parang excuse mo na lang. For example, si BP Sara, yung impeachment daw sa kanya, pinopolitika lang daw siya. Naisipin mo na kung ano yung gusto mong isipin, pero may mga ebidensya eh. Diba? Need mong harapin yan. Kasama mo man o hindi si PBBM, need mong pagbayaran. ikaw ay dating tagapagsalita ng Pangulo. Kagman si Ogad at purihin ang ating Panginoos. 1:8 verse 32. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa harap ng kontrobersiya, ingay ng media at mga taong nag-aakusa ngunit lumalayo sa hustisya, may isang malinaw na aral tayong mga Kristiyano. Ang katotohanan ay hindi kayang takasan. Hindi ito matatakpan ng drama, ng paawa, o ng pag-alis ng bansa. Ang ating Panginoon Jesus ang katotohanan, at sa Kanya walang kasinungalingang magtatagal. Kahit anong galing mo magsalita o umiwas, darating ang araw ng pagtutuos. Ang taong lumalakad sa liwanag kaibigan ay hindi natatakot tumarap sa hustisya, pero ang nagtatago, sila yung may
wala na. Tatago talaga Sa yan. kasong Kasi kinakaharap ni gawain Harry nila Roque, yan dati. hindi sapat ang salitang wala akong kasalanan. Kung ang kilos ay paong pag-iwas, ang tunay na malinis ay maharap. Ang tunay na alagad ng ating Panginoon, hindi sinisiraan ang pamahalang nagsisikap itaguyod ang kaayusan. Pero salit na husgahan siya, gaya ng mundo, tayo tinatawagan ng ating Panginoon na panindigan ang katotohanan. Therefore, suportahan natin ang ating mga lider. Yung mga supporter naman nila, gabi, hindi! Magawa ng tama, kahit Parang mahirap, mga kulto gaya ng talaga pagsupil sa kasinungalingan at katiwalian. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. So yun lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay sa iyong araw. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. That is Harry Roque. Diba? So, ewan ko kung maaawa ko or matatawa ko sa taong to. Kasi, grabe. Hindi na daw siya nagtatago. Diba? Like, paano yun? Paano hindi ka na nagtatago? Anong pinagkaiba ng nagtatago ka sa isang bahay na walang nakakaalam at nagtatago ka dyan sa Netherlands? Eh, dito yung hometown mo. Dito ka isinilang mo sa Pilipinas. Diba? Dito mo lang sa Pilipinas makakamit ang tunay mong kalayaan. Diba? So, paano mo nasabi na hindi ka na nagtatago? As long as hindi ka nakakatapak ng malaya sa Pilipinas, ibig sabihin lang noon, nagtatago ka pa rin. Kahit na palipat-lipat ka ng bansa, hingin mo asylum, unlimited asylum. Diba? Nagtatago ka pa rin. Hindi ka pa rin malaya. Kasi ang tunay na malaya, walang iniiwasang bansa. Diba? Like, malaya ka sa kahit saan mang panig ka ng mundo naroon. Diba? Pinapaniwala mo lang yung sarili mo, Harry Roque. Ay, naku. So, anyways, yun lang naman. Well, syempre, yung connection niya sa Pogo, hindi din naman kasi biro yun. Diba? Isa lang naman yung reason kung bakit hindi niya haharapin yun. It's, possible kasi may kinalaman talaga siya doon sa Pogo. Diba? Ayaw niyang matambakan ng ebidensya. Baka doon pa siya matuluyan. Diba? So, wala yan. Gagawin talaga nila yan, yung magtago. Kaya nga sabi ko sa inyo nung time ni FPRRD, kung hindi pinush ni Tory yun na parang isakay agad sa plane, hindi sa pilitang isakay sa plane, baka after that, wala na. Magtatago na rin yan si FPRRD. Kasi yun naman talaga yung last resort nila. 'Di ba? Na parang kapag agrabyado na tayo, 100% na tayong agrabyado, magtago tayo. Kanya-kanya tayong tago. 'Di ba? So si Harry Roque, swerte niya lang, nandun na siya sa ibang bansa. So medyo mahihirapan. Pero I think hindi naman tatantanan ng gobyerno 'yan. 'Di ba? Especially grabe na yung pinaggagawa nila, and I think hanggang ngayon, si Harry Roque kasi sobrang active pa rin siya sa social media. Parang nagiging si na sila, si Joe Mata yun, di ba? Na parang makakapagsalita lang online. Di ba? Yan din yung ginagawa ni Maharlika. So, anyways, hanggang dito na lang muna mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa yung araw, subscribe nyo. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching, Filipino ICs.